landas tungo sa isang bagong Pilipinas ay maliwanag basta tama ang pundasyon ng ating linalatag. Sa matagumpay nating pagbisita sa Tokyo, Japan, na sikat sa kanilang mga modernong teknolohiya, inspirasyon ang kanilang kwento ng mabilis na pagbangon at kaunlaran. Nitong nakaraang linggo ay ginanap ang ating official visit sa bansang Japan. Isa ito sa pinakamahalagang ugnayan ng ating inaalagaan noong paman dahil ang Japan ay isa sa ating pinakamatibay na kaibigan lalong-lalo na sa larangan ng ekonomiya. Nandiyan ang mga pribadong negosyo, mga investment at pagpopondo sa mga big-ticket projects sa ating bansa. Malapit at pamilyar ang ating kultura sa isa't isa. Kaya't ito'y napagtibay na ng panahon at lalo pang namamayagpag. Itong ginagawa nating pagbibisita sa iba't ibang bansa gaya ng Japan para manghikayat ng mga investment ay malaking bahagi ng ating roadmap, kumbaga, tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa bilyong dolyar na halaga ng mga ipapasok na salapi at sa libu-libong trabaho na malilikha nito, isang matatag na ekonomiya ang nakaabang sa atin. Handa naman tayo na maging manufacturing country at kaya ito ang aming hinihingi sa ating mga kaibigan na sila ay mag-invest sa mga planta, sa mga capital-intensive investment. Ika nga na sila talaga ay magtatayo ng manufacturing na operasyon dito sa Pilipinas. Maraming trabaho ang ating makukuha dyan at kapag itong manufacturing ay sumika, ay makakapag-export pa tayo. Malaking bagay yan dahil kailangan paramihin natin ang ating negosyo sa iba't ibang bansa. Kung ang Pilipinas ang nag-export, ay hindi na natin kailangan mag-import. Yung perang yun, maiiwan dito sa Pilipinas para naman tulungan ulit ang ekonomiya. Kaya't mahalaga na masuportahan natin ang manufacturing industry sa kanilang mga kinakailangan. Una na dyan, ang mura at maaasahang supply ng kuryente. Yan ang isa sa mga unang hinahanap ng ating mga investor. Kaya may ilan tayo mga Japanese na kumpanya na gustong tumulong pagdating sa renewables at mayroon ding mga collaborative research and development project tungkol naman sa mga posibleng bagong paraan ng energy production. Ang isa pang isama na natin lahat na ng sektor ng buong lipunan ay kailangan ay sabay-sabay na gumagalaw upang pagandahin ang ating ekonomiya upang tayo ay makaahon na talaga at maramdaman na natin ang ating bagong Pilipinas. Kapag nag-iisip sila, saan tayo maglalagay ng negosyo? Saan tayo magtatayo ng korporasyon? Saan tayo maglalagay ng planta? Dati hindi tayo iniisip. Ngayon, dahil pinupuntahan natin sila, ipinapaliwanag nga natin ang sitwasyon dito sa Pilipinas, ay alam na nila, pag nag-isip sila, saan kaya tayo pwedeng mag-invest? Saan kaya magandang pagpunta? Saan yung magagaling na trabahador? Ngayon, kung sino man ang isipin na, kasama na ngayon dyan ng Pilipinas. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At muli po nating matutunghayan ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol sa kanyang mga travel sa iba't ibang dako ng mundo. Isa na nga dito ay ang bansang Japan. So siya po ay nagtungo doon para ipakita ang galing at talento ng mga Pilipino para sila mag-invest dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, tunghayan na po natin. At bago po ako magsapol, ako po muna yung magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po ay para sa 31 million na bumoto at nagtiwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito na po. Ito po ang kanyang travel papuntang Japan para sa taong bayan. Ito na po, guys. Tuloy natin. Ang landas tungo
sa isang bagong Pilipinas ay maliwanag basta tama ang pundasyon ng ating linalatag. Sa matagumpay nating pagbisita sa Tokyo, Japan, na sikat sa kanilang mga modernong teknolohiya, inspirasyon ang kanilang kwento ng mabilis na pagbangon at kaunlaran. Nitong nakaraang linggo ay ginanap ang ating official visit sa bansang Japan. Isa ito sa pinakamahalagang ugnayan ng ating inaalagaan noong paman dahil ang Japan ay isa sa ating pinakamatibay na kaibigan lalong-lalo na sa larangan ng ekonomiya. Nandiyan ang mga pribadong negosyo, mga investment at pagpopondo sa mga big-ticket projects sa ating bansa. Malapit at pamilyar ang ating kultura sa isa't isa. Kaya't ito'y napagtibay na ng panahon at lalo pang namamayagpag. Yan dahil alam naman natin mga negosyante ito ay hindi nadadaan sa mga pakiusap. Kung hindi, kung may makita sila na may potential na kakaroon sila ng magandang operation dito sa Pilipinas. Sa kanilang pagpirma ng mga LOI, pinapakita nga nila tama naman ang ating pagpatakbo ng ekonomiya. Tama naman ang tinutunguhan natin. It is also a testament to Japan's contribution in uplifting the daily lives of ordinary Filipinos by sharing Japanese technology and expertise in infrastructure and connectivity. Itong ginagawa nating pagbibisita sa iba't ibang bansa gaya ng Japan para manghikayat ng mga investment ay malaking bahagi ng ating roadmap, kumbaga, tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa bilyong dolyar na halaga ng mga ipapasok na salapi at sa libu-libong trabaho na malilikha nito, isang matatag na ekonomiya ang nakaabang sa atin. Handa naman tayo na maging manufacturing country at kaya ito ang aming hinihingi sa ating mga kaibigan na sila ay mag-invest sa mga planta, sa mga capital-intensive investment, ika nga, na sila talaga ay magtatayo ng manufacturing na operasyon dito sa Pilipinas. Maraming trabaho ang ating makukuha dyan at kapag itong manufacturing ay sumika, ay makakapag-export pa tayo. Malaking bagay yan dahil kailangan paramihin natin ang ating negosyo sa iba't ibang bansa. Kung ang Pilipinas ang nag-export, ay hindi na natin kailangan mag-import. Yung perang yun, maiiwan dito sa Pilipinas para naman tulungan ulit ang ekonomiya. Kaya't mahalaga na masuportahan natin ang manufacturing industry sa kanilang mga kinakailangan. Una na dyan, ang mura at maaasahang supply ng kuryente. Yan ang isa sa mga unang hinahanap ng ating mga investor. Kaya may ilan tayo mga Japanese na kumpanya na gustong tumulong pagdating sa renewables at mayroon ding mga collaborative research and development project tungkol naman sa mga posibleng bagong paraan ng energy production. Ang isa pang mga ngailangan ng sapat na enerhiya ay ang mga nalagdaang infrastructure, transportation at housing project. Ang ating mga subway ay isa rin sa mga big ticket projects na pinopondahan ng JICA o Japan International Cooperation Agency. Ang lahat ng ito ay posible lamang basta't maganda ang samahan ng public at private sector. Ang public-private partnership na tinatawag o PPP ay lalo pa natin paihigtingin. Kailangan natin ang tulong ng bawat sektor ng buong lipunan. Isa sa pinakamalaking bahagi ng ekonomiya ay yung pribadong sektor. Masasabi ko naman, ang ating mga negosyante na Pilipino ay talaga namang handang tumulong sa atin dito sa Pilipinas. At isama na natin lahat na ng sektor ng buong lipunan ay kailangan ay sabay-sabay na gumagalaw upang pagandahin ang ating ekonomiya, upang tayo ay makaahon na talaga at maramdaman na natin ang ating bagong Pilipinas. Kapag nag-iisip sila, saan tayo maglalagay ng negosyo, saan tayo magtatayo ng korporasyon, saan tayo maglalagay ng planta, dati hindi tayo iniisip. Ngayon, dahil pinupuntahan natin sila, ipinapaliwanag nga natin ang sitwasyon dito sa Pilipinas, ay alam na nila, pag nag-isip sila, saan kaya tayo pwedeng mag-invest, saan kaya magandang pagpunta, saan yung magagaling na trabahador. Ngayon, kung sino man ang isipin na, kasama na ngayon dyan ng Pilipinas.
Ang pag-aangkat ng bagong teknolohiya at pagiging bukas sa mga bagong kaalaman ay mahalagang bahagi ng kaunlaran. Ang mga modernong pamamaraan ay hindi dapat kinakatakutan, pagkus ay lalo pa dapat natin tangkilikin ang mga ugnayan at pagsasamahang kinakailangan sa ating mga mithiin ay lalo pang aarugain. Hindi lang ang pagbangon, kung hindi ang kaunlaran. Yan ang bagong Pilipinas. At muli na naman po natin tunghayan ang isang kabanata ng buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol dito sa kanyang pagbibiyahe sa iba't ibang dako ng ating mundo sa iba't ibang bansa. Kagaya nito, isa na dito ay ang bansang Japan, upang maipakita sa kanila na ang bawat isang mamamayang Pilipino ay may masipag, matalino na pag-iisip para sa gayon ay makatulong sa ating inang bansang Pilipinas. At gayon nga, nainganyo naman ang ating mga kapitbahay ng mga Hapon na mag-invest dito sa ating inang bansang Pilipinas. Para ito sa ating mamamayang Pilipino, sa taong bayan. Ito po ang tatak niya na bagong Pilipinas. Ito po, maraming salamat po guys sa inyong panonood ng aking munting YouTube channel, DIY KKB Informative. At kung gusto nyo pang makapanood ng iba niyang video, puntahan nyo yung kanyang YouTube channel, Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next vlog. At shoutout po kay Congressman Sandro Marcos. Maraming salamat po sa inyo. Thank you guys for watching.